Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumating po. Ako po inyong lingkod, Brother Gapulus Bad ng Karunungang Katoliko. At ngayon, may panibagong topic na naman po tayo na tatalakayin, kasama po yung aking partner. Kaya hindi ko na patatagalin pa, let's all welcome Kabernok ng Pastors PH. Hello po Kabernok, magandang araw po. Hello, Brother Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa. Ano bang meron diyan, bro? Yes, Kabernok, ito po ay reaction video ulit tayo, no? Gagawa natin ng reaction yung isang video ng pastor, probably pastor ng SDA at patungkol to sa celibacy, if I'm not mistaken. Kaya ito po yung video, i-play ko na po. Yapon, chapter 3. Untaya, kay pag-abot na maabot ni tag 15. Kay mo man context. Og ang obispo, kinahanglan, dili badlungon, og siya, o saray asawa. Pangutana, ang inyo bang obispo minyo? Wala po niginganlan. Pero naghatagdaan ang Biblia. Kaya ang ubang obispo dili ninyo, mauna may mo interpret kung siya nakasulat sa unang Timoteo 3:15 na mahibaw anay noon nga wala sila authority kay ang gisgutan sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia mao ang pelar katong obispo nga minyo og ang obispo kinahanglan dili madlungon og siya usaray asawa mapugnanon sa kagalingon mabuot maugdan maabi-abihon maayo sa pagpanudlo diri ko kaning makita ninyo nga gi-highlight igsoon usaray asawa. Kung nag-claim ta, ang unang Timoteo 3:15, kita na ang pangutana, ang inyong obispo may asawa ba? Ayan, may asawa to. Ibig po natin. Para mas maintindihan natin kung napanood niyo sa video, Brother Gabriel, alam naman natin ano, sa Iglesia Katolika at pati tayong dalawa ginagamit natin ito yung unang Timoteo 3:15. Sige, basa nga kapatid na Gabriel yung unang Timoteo 3:15. Opo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayan, diyan sa talata, Brother Gabriel, merong binabanggit siya na iglesia ng Diyos na buhay, yun yung haligi at suhay ng katotohanan. At alam Hmm. naman natin, Brother Gabriel, palagi natin ginagamit yan at sinasabi natin na itong iglesia ng Diyos na buhay na ito ay yung iglesia katolika, Brother Gabriel. Iglesia katolika kasi yung itinayo ni Kristo. So probably, yung ginagamit ng mga CFD din, itong talatang ito. Pero alam mo naman, yung iba, gagawan mo ng issue. Ano ba yung isa sa mga issue na yan? Yun yung binabanggit ni Chris Bacalares. Sasabihin niya, Iglesia Katolika ba yung Iglesia ng Diyos na buhay dyan sa unang Timoteo 3:15? Sasabihin, Brother Gabriel, hindi daw. Bakit hindi? Kasi yung obispo daw natin, unang Timoteo 3:2, kung itataas mo, ayan, dapat daw yung obispo asawa ng isa lamang babae. Yun ang kanilang katwiran diyan, Brother Gabriel. 'Di ba 'no, kung titignan mo parang tama naman ano. Bakit sa Katoliko daw, yung obispo, may asawa ba yung obispo natin? Wala naman, Brother Gabriel. Kaya Wala po. hindi Katoliko, oo, lumalabas, hindi pala Iglesia Katolika yung iglesia na tinutukoy sa unang Timoteo 3:15 kasi nga yung iglesia na tinutukoy diyan, yung iglesia na yung kanilang obispo merong isang babae yung asawa niya, 'di ba? Oh, yung kanilang argument, Brother Gabriel. So sana naunawaan ninyo yung gusto nating ipakita dito, 'di ba? So magtataka ka nga naman no, bakit Katoliko yung or Iglesia Katolika yung iglesia na itinayo ni Kristo, ayon sa Biblia, yung iglesia na itinayo ni Kristo, yung obispo nila dapat may asawa ng isa lamang babae. Unang Timoteo 3:2 at naalala ko, Brother Gabriel, kahit nga si Eli Soriano, ito din yung katwiran niya, 'di ba? Bakit sa Katoliko yung obispo niyo, walang asawa, sabi dito yung obispo daw may asawa ng isa lamang babae. Oh, yan ang kanilang sinasabi, 'di ba? Ewan ko ba kung naririnig mo na ba yang mga argument na yan, Brother Gabriel, na paninira sa Actually, iglesia? actually Kaburnok, hindi yan yung ginagamit ng MCGI. Pero ang ginagamit ng MCGI yung unang Timoteo 4, yung pinagbabawal pag-asawa.
kaburnok. Pinagbabawal pag So, yung 4 plus. Timoteo 4, oo, yun. Pero kasi itong unang Timoteo 3:2, hindi yan ginagamit against sa atin ni ano, ng MCGI, kahit po ni Soriano. In fact, naalala ko noon merong nakalaban na baptist sa debate si Soriano, ginamit sa kanya yan. Hindi daw totoong mangangaral si Soriano, kasi daw wala daw siyang asawa. Ginamit sa kanya yan dun. Kalimutan ko kung sino yung baptist na na pastor na kalaban niya. Kasi yung pastor na yun may asawa, si Soriano wala, di ba? Si Soriano nag-celebrate. O, ginamit niya yan. O, sino ba nagsulat yan? Di ba si San Pablo? Si San Pablo hindi nag-asawa. Yun yung ginamit niya na argument yan para sagutin yan. Pero yung double standard sa part ni Soriano, kaburnok, ginagamit niya sa atin yung nasa 4 ng Timoteo na pinagbabawal daw yung pag-aasawa, yun. So ganun sila ka-double standard, kaburnok. Pero gayunpaman, alin man sa sa dalawa na iyon, ginamit lang naman iyon para sa pansariling interes, no? Ininterpret nila yun para sa kanilang pansariling interes na for me, hindi din naman nalalayo sa argument din ni Pastor Bacalares. Kasi para patunayan na totoo yung kanila, may asawa naman, baliktad naman kay Soriano. Pero same approach lang din ng paninira. O 'di ba si Pastor Bacalares ay probably baka may asawa yan o gagamitin against sa ate. Kasi yung mga pari natin hindi nag-aasawa. Ganun po, kaburnok. Naalala ko kasi yan, Brother Gabriel, may isang lumang video rin ata yun, may nagtanong kay Soriano. Naalala ko yung video na ibinigay mo sa akin noon, nandoon yun, yung isa sa mga video 'no, yun oo, correct. O ano pa yun, lumang broadcast pa yun, Yun yung dahilan, kaburnok. Kaya nga Hindi lahat naka-upload pa rin hanggang ngayon sa YouTube channel lang Ang Dating Daan. Pansinin niyo yung mga video, mga kapatid, dun sa YouTube channel lang Ang Dating Daan. Actually wala nang Ang Dating Daan, kaburnok, pinalitan na yung YouTube channel name, ginawa ng MCGI, Members Church of God International. Dati po may Ang Dating Daan pa, O, tingnan niyo yung mga lumang video ni Soriano. Siguro mas earlier pa sa year 2000, pag mga bandang 1999 pababa, wala na po, hindi na naka-upload. Meron din sila official YouTube channel, kaburnok. I don't know kung naabutan mo 'to. Biblical Q&A, Biblical Q&A. Napakadami nun, higit 500 yung mga video doon. May mga debate pa si Soriano. Tignan niyo po, hindi na naka-upload hanggang ngayon. Hindi na naka-upload. Naging rare video na lang siya. Kaya yung iba na i-topic na lang or ginawa na lang ng reaction ni Usap-Usap University. Kasi nga, kahit yung MCGI, hindi na sila makapag-stick sa aral nila, kaburnok. Tignan nyo napanood mo pala si Soriano umatake sa Iglesia Katolika, ginamit sa atin yung talata na yan. Pero in-apply niya sa sarili niya yung pamumuhay ni San Pablo, na si San Pablo nag-celibate o hindi siya nag-asawa. Pero kapag tayo, yung isang tao, nag-seminarista siya, kahit na niya yun, kaburnok, hindi siya inutusan. Walang nagbawal sa kanya because it is a discipline. Alam niya na sa sarili niya na hindi siya pwedeng mag-asawa kasi gusto niya maging focus siya sa Diyos. Kagaya ng naging katwiran ni San Pablo. Nagpari tayo, hindi tayo mag-aasawa, magpo-focus tayo kay Kristo, bawal sa paningin nila. Bawal din sa paningin nitong SDA pastor. Si San Pablo ganun ginawa, kaburnok. O, 'di ba ang weird lang nung kanilang pangangatwiran, may maipuntos na lang. pero ito yung nakapagtataka, Brother Gabriel, una sa lahat, 'di ba, kung mababasa natin, kung makita natin, unang Timoteo 3:2, may binabanggit na obispo diyan. Ayan, Yes. ayan, So, ibig sabihin yung iglesia pala na itinayo ni Cristo may obispo. 'Di ba ganun ang lumalabas? O ngayon, eto ipapakita ko sa inyo. Sa Seventh-day Adventist na kinabibilangan ng kaibigan mo na si Chris Bacalares, meron bang obispo diyan sa Seventh-day Adventist? Ito kapatid na Gabriel. Ang sabi dito, "Is there a bishop in Seventh-day Adventist Church?" Alam mo ba yung sagot? Wala. Ayan, no bishop. O, 'di ba? Sila pala yung lumalabag dito, 'Di ba, yan ang lumalabas. O sabi dito, "The official title for ordained leaders in the Adventist Church is pastor or minister." Parang INC pala ito, Brother Gabriel. 'Di ba, yan ang lumalabas. So, naku, kawawa naman. Okay, It's ang, alaw abismo. oo. So, ganyan. O ngayon,
May obispo ba ang iglesia na itinayo ni Kristo? Basahin nga natin yung Gawa 20:28, Brother Gabriel. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayun, so mayroong obispo pala, o di ba? So sila wala eh. O ngayon, Brother Gabriel, gayunpaman, sige, pagpalagay nating may obispo sila. O yan na, ipagpalagay lang natin. Baka yung palusot, yan filter namin. Oo, baka yung sabihin nila, yung elder namin, yan yung obispo namin. O yung palusot ng iba. O ito, tanong, Brother Gabriel. Ito po ba ay pwedeng ibato sa Iglesia Katolika na yung obispo, wala namang asawa? Yan ang tanong natin, Brother Gabriel. O ito na, Kaptina Gabriela. Balikan natin yung talata, yung unang Timoteo 3:2. Ayan, ang sabi dyan, Brother Gabriel, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Sinasabi ba dyan, Brother Gabriel, na dapat yung asawa ng obispo ay isa lamang babae? Wala namang ganun eh. So, ibig sabihin, dapat yung obispo, pwede siyang magkaroon ng asawa, pero isa lang dapat. Oo, pero hindi ibig sabihin, Brother Gabriel, na yung obispo, kung walang asawa, hindi na pwede yun. Walang gano'n. 'Di ba? Hindi gano'n yun eh. Halimbawa, Brother Gabriel, pagpalagay natin, halimbawa, merong asawa yung obispo, tapos namatay yung asawa. Tanong, kung namatay yung asawa niya, ibig sabihin yung obispo pala, hindi na magiging obispo? Yan ang lalabas diyan kasi pinapalabas nila na requirement sa obispo na may isang asawa. Hindi naman gano'n ang sinasabi sa talata, Brother Gabriel. Ipo. Binibigyan lang niya ng limitation yung obispo na dapat yung kaniyang asawa, isa lang. Huwag ka nanghihigit do'n. Pero hindi ibig sabihin na kung walang asawa yung obispo, bawal na. Yun. Oo, saan sila nagkakamali? Katunayan, Brother Gabriel, basahin nga natin muna, bago muna natin puntahan yung sinibasi na yan. Ito muna yung commentary. Basahin nga natin yung Barnes Notes on the New Testament commentary sa unang Timoteo 3:2. Pakibasa, kapatid na Gab. The husband of one wife. Ayan, yung part na yon, mga kapatid. This not be understand as requiring that a bishop should be a married man. Oh, O, 'di ba? So, kahit yung Protestant scholar na si Albert Barnes, alam niya na yung phrase na yan hindi naman sinasabi na dapat may asawa yung yung obispo. Kasi halimbawa, ipagpalagay natin tama nga naman makakaroon siya ng asawa, mamaya halimbawa namatay yung asawa niya, ibig sabihin magde-demote na pala siya, hindi na siya magiging obispo. Yan ang lumalabas diyan, Brother Gabriel, Ayun, kaya nga mali yung interpretation nitong si Chris Bacalares, hindi pala puwedeng gamitin 'yan sa mga Katoliko. Ngayon, Brother Gabriel, eto naman, sa mga Katoliko ba na yung obispo at mga pari, walang asawa, masama ba yun? Biblikal ba yun o hindi? Alam naman natin, Brother Gabriel, si Cristo walang asawa, 'di ba, Brother Gabriel? Si Cristo ay walang asawa. yes. Oo, pero si Cristo ay, pinakapari si Cristo, 'Di ba, basahin nga natin yung, Hebreo 4:14, pakibasa, kapatid na Gabriel. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, na si Jesus na anak ng Diyos, ay iningatan nating matibay ang ating pagkakilala. Ayan, dito, Brother Gabriel, si Jesus pala ay isang lubhang dakilang saserdote. Ito yung salin na 'to, 1905. Ilipat mo nga yan sa 2001, ano ba ang sabi diyan? I-upgrade nga natin yung dating Biblia, gawin nating iba, O, basahin mo nga yan, Brother Gabriel. Yamang tayo may isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus, anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Ayan, napakaliwanag. So, tama, si Kristo ay yung pinakapunong pari. Ayun. So, si Kristo nga Brother Gabriel, pari, pinakapunong pari. At tandaan mo, di ba? Si Kristo, alam mo ba, Brother Gabriel, isa siyang obispo? Alam mo ba yon? Sa Biblia, si Kristo, obispo pala siya.
Basahin natin yung Unang Pedro 2:25. Basahin mo sa King James Version, pakibasa kapatid na For ye were as sheep going astray, but are now returned unto shepherd and bishop of your souls. Ayan. Oh. O, di ba? So, ibig sabihin si Kristo, obispo. Si Kristo walang asawa. Ibig ba lang sabihin si Kristo pala lumalabag sa Unang Timoteo 3:2, Brother Gabriel? Naku. Oh, yun ang lalabas nun. Tapos kinontra ni Kristo yung kautusan. Lalabas nun. 'Di ba? Diyan nagkamali, Brother Gabriel, si Chris Bacalares. Yan, dakdak ka lang ng dakdak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Yan ang masasabi natin. 'Di kawawa naman. Pero tandaan natin, may asawa naman kasi si Kristo, Brother Gabriel. Sino ba yung asawa niya? Basahin natin yung 5:25 ng, Efeso, kapatid na Gabriel, pakibasa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Si Kristo pala, yung kanyang pag-ibig sa iglesia ay kinumpara, Brother Gabriel, doon sa pag-ibig ng mag-asawa, 'di ba? So, ibig sabihin, ikinumpare yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia doon sa pag-iibigan ng mag-asawa. Ayun, 'di ba? So, pinapalabas na dahil si Kristo ay walang asawa, in fact, meron siyang spouse. Kaya ngayong church, yun yung bride, di ba? Bride of Christ, di ba? Kanon yun? Kung di ako nagkakamali, di ba? Yung description ng church, the bride of Christ. Oo, di ba? So, ganun po yun, mga kapatid. Tapos, kung lumalabas, mali pala si Kristo dahil si Kristo pala, Brother Gabriel, siya pala itong walang asawa pero obispo. Mali pala yung interpretation. Yan ang lalabas eh. Mali pala interpretation ni Chris Bacalares, 'di ba? Yan lang. Oh, So, yan ang masama. makapuntos lang. Ngayon, para makapuntos lang. Ngayon, basahin mo naman itong kay Apostol Pablo, Basahin natin yung unang Korinto 7:32, 33 at 35. Pakibasa, kapatid na Gabriel, yung kaniyang sinasabi. Datapwat, ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisaan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paanong makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan, kung paanong makalulugod sa kanyang asawa. At ito'y sinasabi ko sa inyo sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Grabe yung advice dito ni Apostol Pablo, Brother Gabriel, 'di ba? Kung napapansin ng ating mga viewers, ano? Dapat pala kung halimbawa ngayon wala kang asawa at parang hindi ka pa rin makahanap ng partner, sabi ni Pablo, wag ka nang mag-aspire na mag-asawa pa. Yan ang kanyang sabi para makapaglingkod ka sa Panginoon, ayun. Wasang Baal. Ito yung basis ng Iglesia Katolika sa mga pari. Kasi kung may asawa yung pari, siyempre sabi nung 7:32, kung may asawa ka, yung mga bagay ng sanglibutan, yung iyong inaasikaso, 'di ba? Ganun yun. Kung pari ka naman, Brother Gabriel, dapat sa Panginoon yung focus, hindi sa sanglibutan. 'Di ba ganun, Brother Gabriel? Pero si ano kasi, si Apostol Pablo hindi naman naging obispo 'yan, pare naman siya, 'di ba? So yung issue kasi natin yung pagiging obispo. So, yun lang. Kahit na totoo naman ano, yung mga obispo ng Iglesia Katolika wala namang asawa kasi nga kasama sila dun sa mga ipinapatawan nung vow of celibacy, ayun. Pari pa rin kasi sila kasi So ganun yun, dapat nalaman ng mga kapatid nating Katoliko. oo, pari pa rin sila, kapatid na Gabriel. Kaso nga lang obispo, yun. Obis. Ngayon, dito nga sa Code of Canon Law sa paragraph 1087, ito, yung nakasulat kasi dito, those in sacred orders invalidly attempt marriage. Ayun. So, yun yung ano kasi dito tayo ngayon nakaangkla, yung Iglesia Katolika, na binibigyan tayo ng advice na kung pagpapari tayo, dapat natin tanggapin yung vow of celibacy kasi nga meron ngang advice si Apostol Pablo.
na kapag ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon, dapat wala kang ibang inatubili aside doon sa mga gawain para sa Panginoon. Wala ka dapat asawa, 'di ba gano'n 'yun? Kasi kung may asawa ka, ayon kay Apostol Pablo, you are focusing din sa mga bagay ng sanglibutan. Kaya 'no, yung sabi kasi diyan, Brother Gabriel, ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paano makalulugod sa Panginoon. Sa 33, Brother Gabriel, ang sabi naman dun sa 33, ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanglibutan. Yun ang paliwanag diyan, kapatid na Gabriel, kung bakit yung mga pari, mas piniling dapat walang asawa, yun. Kasi nga advice niya ni Pablo yan. So, yun po mga kapatid ano, yung ating, sagot. So, lumalabas mali yung conclusion ni ano, ni Pastor Chris Bacalanes. Bacalares. Ayan, so mali po yan, mali yung conclusion niya diyan, 'di ba, Brother Gabriel? Nung binasa yung talata, yung conclusion, dapat yung mismo may asawa, isang asawa. Halimbawa yung asawa na yun ay namatay, ibig sabihin pagkapatay nung asawa mo, as an obispo hindi ka na magiging obispo, mali yan, mali, Mali. 'di ba? Hindi logical yan mga kaibigan ano, so sorry na lang. At yung masaklap dun, itong nagsasalita na si Chris Bacalares, yung kanyang iglesia wala namang obispo. Paano ngayon yan, 'di ba? Yun lang. Buti kahit pastor ka Borneo, kasi kahit pastor kasi 'di ba yung balikan lang natin 'di ba yung Tagalog na ano, ayan 'no, datapwat ngayon na nga balik kayo sa pastor at obispo ng iyong kaluluwa. Si Cristo pastor din, bakit walang asawa si ano, si Cristo? Paano ngayon 'yan, 'di ba si Chris Bacalares, pastor din si Cristo at umiisan. Yun na lang sin. Kawawa naman, grabe ka naman. Brother Gabriel, grabe ka naman, dinouble dead mo na kaagad si Chris Bacalares. Kasi ano, 'di ba, napakaano niyang ano sa atin, tawag dun sa iglesia natin, pamamaratang yan, pamamaratang kasi yan sa ating simbahan. Oo, kaya naku, sorry na lang kay Chris Bacalares, mali po yang sinasabi niyo, yan po ay bunga ng maling interpretasyon sa yung, wrong interpretation. Parang ganito din, Brother Gabel, nung nabasa na iglesia yung tinubos ni Cristo na kanyang sariling dugo, Gawa 20:28, yung conclusion, yung iglesia lang nila yung tinubos, mali. So, yung conclusion, dinagdagan, 'di ba? So, parang ganito rin ano, yung unawa parang medyo nililikot ng konti, parang magmukhang tama, wala. Hindi pasahe sa atin yan, Brother Gabel. Opo, mga kapatid, sana malinaw po sa inyo, okay? Wag po kayong magpapadala sa mga gano'ng katwiran. Yan po, ini-interpret lamang nila para sa kanilang sariling interes o sariling kapakinabangan. Kasi ang goal nila kasi diyan, mga kapatid, is pasasamain nila yung ating simbahan para pumogi yung kanilang samahan. Pero mga kapatid, if we have an idea kung paano nagwo-work yung celibacy or yung pagpapasok sa seminaryo o yung pagpapare dito sa ating iglesia, mauunawaan po natin kung bakit hindi sila nag-aasawa. Ano lang po yun, mga kapatid. At ito, kinulang lang tayo sa oras. Tandaan niyo, mga kapatid, sa Iglesia Katolika po, the Catholic Church, Roman po yung tinatalakay namin dito ni Caborno. So merong ibang mga right ng ating simbahan, yung ibang pare nila may asawa. So ang possibility do'n, 'pag naging obispo 'yon, yung obispo nila may asawa din. Pero ang tinutukoy namin dito is a Roman rite. Kaya mali yung bintang po sa atin, mga kapatid, porke yung mga ano dito sa ating rite, which is yung mga obispo natin, hindi nag-asawa, mali na po. Hindi, mga kapatid. In fact, isa yon sa mga greatest na naging desisyon nila sa buhay nila. Sapagkat para makaabot sila sa kalagayang obispo, mga kapatid, napakatinding sakripisyo ang kanilang ginawa or effort para mapaglingkuran yung ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo po, mga kapatid, yung kakayahan ng isang obispo, nag-ha-handle na po yan ng isang diocese. So hindi lamang po mga pare yung hina-handle niya, mga simbahan sa iba't ibang tawag doon,
lugar na nasasakupan ng kanyang diocese, napakalaki po ng mga tao na hina-handle niya. Kaya nga po siya obispo. Mas na-handle niya yun kasi wala nga siyang asawa at naglilingkod siya sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, hindi po masama na hindi mag-asawa as long as whole ka na naglilingkod sa Diyos. Yun po yung aming gustong ipunto dito sapagkat bilang isang Katoliko na nasa tunay na iglesia, hindi po masama ang ipinapangaral at isinasagawa na aral dito po sa ating simbahan. Maraming salamat po sa Diyos mga kapatid. Ako po yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner, Kaburnok ng Fact Masters PH, ingatan nawa po tayong parati ng ating Panginoon.